Vice President Sara Duterte sa kabila ng mabibigat na paratang na binitawan nito sa isang panayam. Sinagot naman yan sa press briefing sa Malacanang. Eden Suarez Santos, pabalita. Sa kabila ng mga paratang ng Malacanang na fake news peddler si Vice President Sara Duterte, wala pang plano na sampahan siya ng kaso ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa maikling sagot nito sa press briefing sa Malacanang. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP-CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Una rito, ibinunyag ni VP Sara sa isang interview sa kanya ng mga kagawad ng media ang umano'y pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyaring pagkamatay ng isa sa mga kasama sa kanyang entourage sa Amerika. Sinabi ito ng Vice Presidente dahil sa tuwing may issue anya. No, di ba? Dapat fake news pala siya, di ba? Bakit hindi nyo imbestigahan yung NBI, di ba? Di ba, DOJ, imbestigahan nyo. Para yatang nagsisinungaling si VP Sara. Nasangkot si Liza Araneta sa pagkatigok ni Tantongco na di umaroy dahil sa overdose sa cocaine. Laban sa Marcos administration ay inaatake ang kanilang mga kalaban. Magugunita na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni Police Major General Nicolas Torre III noong March 11, 2025, kasunod ng pagkalat sa social media ng umano'y pagkakahold sa Amerika ng unang ginang. Merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa